Posible namang magkulang ang supply ng lokal na baboy sa Disyembre. Nakaapekto kasi dyan ang problema sa African swine fever sa bansa. Pinag-aaralan naman ng Department of Agriculture kung kailangang patawan ng SRP ang agricultural products ngayong holiday season. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, walang nakikitang kakulangan sa supply ng bigas at manok ang Department of Agriculture pero posibleng maramdaman ang kakapusan ng supply ng lokal na baboy sa huling quarter ng 2023. Taya ng DA, kukulangin ng 10 araw ang supply ng lokal na baboy sa Desyembre na taon sa holiday season. Sabi ni DA spokesperson Asek Arnel de Mesa, nananatili pa ring problema ang African swine fever sa bansa. Pero tiwala ang DA na kayang mapunan ng imported pork ang kakulangan sa lokal na baboy. Ayon sa Meat Importers and Traders Association, may mga darating pang imported na na-order nitong Setyembre. Pero mukhang Enero na papasok yung mga imported na baboy na nabili ngayong Oktubre. Batay sa price monitoring ng ahensya, nasa 270 hanggang 330 pesos ang presyo ng kasim, habang 320 at pumapalo ng 400 pesos naman ang per kilo ng liempo. Tinitingnan ng ahensya kung kakailanganin ang pagpapataw ng suggested retail price sa mga agricultural product tulad na lamang ng baboy sa paparating na holiday. Ang baboy kasi, Angelique, 170 hanggang 200 pesos lamang yung farm gate price. Hanggang 100 pesos lamang aniya ang dagdag hanggang makarating sa palengke. Kaya hindi dapat aabot sa 350 pesos ang presyo ng baboy. So yan yung titingnan natin after nitong bigas, kung saan ba talaga yung problema, bakit masyado mataas pagdating sa merkado. Kung merong mga nangaabuso later on, pagtingin natin, so yan yung mga tinitingnan kung talaga may makita na manipulasyon. Samantala, bago matapos ng 2023, aabot pa sa 120 days ang supply ng manok habang hanggang 94 days naman ang supply natin ng bigas. Angelique? Okay, so Clazel, itong tungkol sa supply ng baboy, kamusta na nga ba ang laban natin kontra sa African swine fever? Tayo ba ay nananalo o mas dumadami pa ang lugar na apektado ng sakit na ito? Angelique, ayon sa Department of Agriculture, pababa na yung trend ng mga natatamaan ng African swine fever. Pero may mga lugar na nagkakaroon ng mga bagong kaso. Gaya na lamang halimbawa sa Oriental Mindoro na nasa 70 hanggang 80,000 na mga baboy yung population dyan. At ngayon nga ay naapektuhan ng ASF yung kanilang lugar. Sa ngayon ay nasa 4,800 plus yung mga barangays na infected ng ASF. At ang mariing pinapaalala ng Department of Agriculture ay pagtibayin yung biosecurity ng mga nag-aalaga ng mga baboy para hindi na kumalat yung ASF. At yung mga biyahero ay maging maingat din, palaging linisan, mag-disinfect para hindi na dumami at kumalat itong ASF at mapaganda nga yung produksyon o yung supply ng lokal na baboy sa ating bansa. Angelique. Okay, pagdating naman sa supply ng baboy na sinasabi natin, aangkat tayo ngayong Oktubre, ang dating sa Enero, paano mapupunan yung kakulangan sa Disyembre? Angelique, ang sinasabi ng MITA, yung samahan ng mga importers, ay may na-order na nitong Setyembre na papasok sa mga huling buwan ng 2023. Pero yung Oktubre naman, January na yan darating. Dun sa huling datos na nakita natin, kung hindi tayo nagkakamali, nasa 87,000 metric tons pa yung inventory ng frozen na baboy sa mga refrigerators o dun ngang inventory stock. At ang sinasabi nga ng SINAG, dapat mapalabas yan para maramdaman ng mga consumer yung pagbaba ng presyo. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.